Magandang gabi sa lahat, mga kapatid. Ah, medyo ano ito, ah, practice lang, no? Paano ba ito gagawin? Pero okay naman siguro ito. Hindi ko alam kung nandyan ako dyan. Ah, pero ito ngayon, no? It is a great and wonderful opportunity for me personally na maka-try na mag-share ng salita ng Panginoon sa group natin, no? Dito sa We Preach One. Salamat ako sa aking only girl na tumulong sa akin na ma-sit up ang lahat ng ito. Kasi tayo medyo naninibago rin. And also, excited na rin dahil first time kong magsalita sa TV ng puro Tagalog, may kunting English. At I believe na hindi pwedeng mawala ang kunting mga Cebuano. Dahil ito, I'm just trying my best. Sabi kanina ni Pastor Ruel na baka mag-speaking in tongues na lang ako sa aking pagbibigay ng message dahil trying hard ito na magtagalog. Kung mag-speaking in tongues man ako, siguro baliktad yung kagaya sa Bible. Kasi ang sa Bible times na speaking in tongues, ano yun unknown language to the speaker but known to the hearers. Yun ang speaking in tongues dati sa Acts. Pero sa akin, baliktad medyo unknown to the speaker but known to the hearers. So kung medyo hindi kayo makakaintindi ng mga speaking in tongues ko dyan, pwede ninyong i-request si Pastor Dominic na mag-interpret. Kasi ganyan man yan sa sa 1 Corinthians, so siguro yan na kung may mag-speaking in tongues, dapat may interpreter. Si Pastor Dominic magaling mag-interpret yan ng Bisaya to Tagalog Pero I will try my best na maging national language gamitin ngayong gabi, no? And I really praise and thank the Lord for this very wonderful, medyo nakakakabang opportunity na makapagbigay ng message sa atin that hopefully maka-strengthen din at maka-encourage sa bawat isa na nakikinig, lalong-lalo na sa mga anak ng Panginoon. Kung andito ka ngayon at you are not yet sure sa personal na relasyon mo sa Panginoon, I believe na this is also an opportunity for you to hear about the gospel in some ways na mababanggit natin sa ating meditate ngayong gabi. I'm still waiting for Pastor Ray Yofre na kasamahan din natin sa Higher Ground Missions. At baka mamaya magbigay kami ng special number, ng duet. Sabi ko nga sa kanya, kung mapaaga siya, baka pwede siyang magbigay ng kunting testimony or pagpasalamat din na may rinig ninyo para kayo din can rejoice with us for the faithfulness that God has shown to us, lalo na sa panahong ito ng pandemic. I believe na
yung pinaka-theme natin sa mga messages na binibigay namin na mga kasamahan natin sa kasama ng mga kasamahan natin sa gawain sa higher ground, na ang pinaka theme natin sa mga messages natin ay about the strength in times of crisis like this, no? Salamat sa Panginoon dahil patapos na ang ating mga lockdown, ECQ, GCQ, o BBQ. BBQ yun na pag-usapan. Kasama na yun sa ano eh. So ngayon, medyo okay na, medyo maluwag na, lalo na kami dito sa Jensan, medyo pinapayagan na kami na mag fellowship at mag-worship together sa church. May mga protocols lang na dapat sundin, pero at least last Sunday sa isang church namin, nakakapag fellowship na kami. Yung dalawang church na pinupuntahan ko, hindi pa kami ready masyado dahil kailangan pang maglagay ng mga areas para sa social distancing at saka washing area. Yung nilalagyan ng mga dapat maghugas muna ng kamay doon bago pumasok sa church. Parang ano rin, tabernacle dati. Kailangan maglinis ng sarili bago pumasok sa tabernacle. No? Lalo ng mga pari, kailangan nahugasan, hindi lang physical, pati spiritual. Kasi kung pupasok sila doon sa, lalo na yung high priest, no? Pasok sa huli-huli, mamamatay sa doon sa loob. Ngayon tayo, kapag hindi tayo naglinis at hindi tayo naglagay ng sanitizer at mga ano dyan, baka mamamatay din tayo sa COVID. No? So, yan ang protocol namin dito. Pero salamat na rin dahil medyo maluwag na, nakakapagbiyahe na kami, nakakapunta na sa mga bahay-bahay, sa mga lugar na gusto naming puntahan. At salamat sa development na yan. Sana sa mga kapatiran din sa buong bansa, ganyan din ang inyong kalagayan, no? Para at least ang nami-miss natin ng mga kapatid at mga kasamahan sa gawain ay makikita na rin natin face to face. Kita natin ang kanilang smile at ang kanilang simangot. Kita na rin natin ang kanilang mukha na nakakamiss talaga. No? Salamat sa Panginoon yan. Last week, no, si Pastor Ruel nag-interview at nagbigay ng opportunity na mag-preach ngayong gabi. And I choose Titus 2:13 as my text. No? Pinili ko ito dahil isa ito sa mga verses na alam ko, alam nyo na rin, na nagbibigay sa atin ng hope, no? Pag-asa. Kaya nga ang aking theme, title ng message ko is Our Blessed Hope. Bilang mga Christians, bilang mga believers, mga anak ng Diyos, mayroon tayong blessed hope na tinatawag. Ang hope lang ang alam ko sa Tagalog, pag-asa yan. Ano yung hope sa ano? Blessed sa Tagalog. Basta blessed hope. So yun, no? Yan ang ating yan ang gusto kong parating sa inyo ngayong gabi. I have shared this message as well sa mga kasamahan namin sa church. Alam niyo, 3 maliliit na church ang aking pinupuntahan every Sunday para na mag-preach sa kanila at ito rin, no, dahil walang meeting sa mga local, sa mga churches na ito, nag live streaming din kami sa Facebook
At ito ang isa sa mga binigay na comfort and strengthening binigay ko sa kanila. Salamat, nandito na, dumating na si Pastor Yofre. Isa siya sa mga kasamahan natin, nag-work siya dito sa part din ng General Santos City, sa Tumbler, 39.2 ang kaniyang lugar. No? At parang sakop na yan ng Uhaw, no? Banda sa papuntang Sarangani na, palabas. No? Pero salamat sa Panginoon dahil kahit hindi niya nakasama ang kanyang ano ito? Yun yung asawa. Asawa. Hindi yung ano? Wife? Helpmeet. Ano yun? Asawa din yan. Sa Tagalog. Kanang kapikas ko, kapikas kasing-kasing. Basta kapikas kasing-kasing, no? Hindi niya kasama dito eh. Kasi nandun sa Iloilo, mayroong pinuntahan na namatay na relative nila at naabutan siya ng lockdown doon. Kaya hindi siya nakauwi agad. But hopefully, ngayong June, no? Sana babalik na ang biyahe para makauwi na. Kasi miss na niya eh. Kanyang kabiyak pala yun. Kabiyak. Kasi kapikas sa kasing-kasing yung tawag namin dito. No? So, andito sa ngayon, siguro makapagbigay siya ng greeting sa inyo at konting testimony din before tayo patuloy sa ating pag-meditate sa salita ng Panginoon. No? Kahit mga 10 minutes siguro, Pastor, makita kanila at makapagbigay ka ng konting testimony sa ministry mo doon sa Mountain View Baptist Church, no? Dito sa 39.2 Uhaw, General Santos City. Okay, Pastor? Magandang gabi. Magandang gabi din, Pastor. Ano, makita mo man dyan. Yan. Ayos. Ganda ito. Si Pastor Ruel pa ito? Pastor Ruel? Oh, Pastor Ruel, sila Pastor Pio. Ikaw na lang muna. Pio. Hindi pa ako nag-greet sa lahat. Sa lahat dyan na kasamahan natin dyan sa Maynila, lalo na sa kay Pastor Pio at sa kanyang anak, Pastor Ruel. Maraming salamat po sa inyo na pagpatuloy niyong gawain natin dito sa pagpanalangin o pag-pray. Nawa na ang Panginoon ay magbigay sa atin ng biyaya sa gitna ng pandemic o kaya COVID-19. So salamat talaga sa inyo lahat dyan at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na buhay pa rin hanggang ngayon. Nakapangalawang asawa na. Pero by God's grace, pagpatuloy pa rin ang gawain natin doon dito sa lugar namin, dito sa 39.2 Fatima, General Santos City. So maraming salamat sa inyo, kapuso sa panalangin, kapuso sa ministry, sa ministeryo na gawain ng Panginoon. Ay nawa ang Panginoon na lang ang magbigay ng lakas sa ating gawain kasi hindi naman tayo gumagawa, ang Panginoon naman. So salamat talaga sa kabutihan ng Panginoon sa ating bawat isa sa atin na mga alagad niya, lalo na mga pastor na ginagamit ng Panginoon sa kanyang gawain. At ako rin nagpapasalamat sa invitation ni Pastor Gamilong sa oras na ito dahil sa kanya ay napaabot din niya sa akin ng makapagbigay ng testimony sa oras na ito. So salamat sa inyo dyan sa Maynila. At ako'y pray din sa inyo. Wala naman tayong matulong sa bawat isa sa atin sa gawain ng Panginoon kundi ang pag-pray. Ang sabi ng Panginoon ay
mag-pray na pray without ceasing. Ang Panginoon ay siya lang ang nilalapitan natin sa bawat oras-oras sa ating gawain. Kasi siya sa kanya na ang kalooban ang manaig, hindi ang ating kalooban. Kasi tao tayo at wala tayong lakas na pananaligan, kundi ang Panginoon lamang. So salamat sa oras na ito na binigay ni Pastor Gamilong na magbigay ng testimony. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa oras na ito sa kanyang invitation sa akin. So salamat, Pastor. Ang only one life mo, kasi. Mayroon dito. Bitin natin yan. Yan na, tata. Bago ko i-share ang aking nihanda na message ngayong gabi para sa bawat isa sa atin. May kanta kami ni Pastor Yofre. Usually, kinakanta namin ito sa mga palagi kaming ina-invite magkanta sa siguro din kami sa mga funeral service. Pero, ang mensahe ng awit is a very good reminder for us na ang buhay natin ay gamitin natin para sa Kanya. I believe na alam natin ito. You can sing with us kung nandyan kayo. And pwede rin na mag-remind sa atin ito. Ang title nito ay Only One Life. Ang sabi dito sa chorus, only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. So, itin namin ito. Sana maging blessing din ito sa inyo at magiging isang magandang mensahe din sa bawat isa sa atin. Mother's releasing. It matters so little how much you may owe. The places you've been, or the people you know, for it all comes to nothing when placed at His feet. It's nothing to Jesus, just memories to keep. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. It's the only life that pays. When you recall, you have but one life. The days pass so swiftly. The months come and go. The years melt away like a new fallen snow.
Spring turned to summer, and summer to fall. Autumn brings winter, then death comes to call. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. It's the only life that pays. When you recall, you have but one life. Thank you, Pastor. Amen. Salamat sa mensahe ng kanta, no? Ng awit. At sana naging blessing at naging magandang reminder din ito para sa bawat isa sa atin. We have only one life, and we can use it for His glory, no? Before He takes us from this earth. No? Ngayon, I will be reading the text na binigay ko sa inyo. Binigay ko kay Pastor Ruel. I don't know kung nandiyan ba si Pastor Ruel. Kasi tumawag si Pastor Ruel sa akin kanina, bago lang na andito na sa pakisabi na lang sa kanya, no? Sa mga nakakita nito. Sana nakita ninyo kasi hindi ko alam kung nakikita ba natin ito. Ako lang makita dito no? So, babasahin ko ito, no? Yung outline. Titus 2:13, no? Ito ang sabi dito. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Pray muna tayo. Our most gracious and mighty Heavenly Father, we thank you for this wonderful opportunity to give us to meditate upon your word together. Most especially in this means of communication. Thank you for the technology. We thank you that we can relate with each other and we can encourage and share messages with each other to comfort and challenge us to go on in the ministry. We thank you for the ministry of our mission, the Higher Ground Baptist Missions, through the leadership of Pastor Pio Tika. We are praying for him together with those who are working alongside sa kanya na mapalago ang gawaing ito na magkakasama kami. Salamat na naging bahagi kami nito at sana patuloy ka na mag-mold pa rin sa buhay namin at sa ministry na ito na magiging matatag at magiging fruitful pa rin. Please be with us sa aming meditation ngayong gabi. Sana in your mercy and grace, I can deliver a message that will be a blessing to your children. Lord, we commit these things unto you, knowing that wisdom comes from you, and we cannot do anything without you, but with the Lord Jesus Christ, we can do all things because He strengthens us. So, Lord, mighty Heavenly Father, we commit this meditation to you tonight. In the mighty and loving name of our Lord Jesus Christ, we pray. With thanksgiving. Amen. Our blessed hope. Tayong mga anak ng Panginoon, isa sa mga pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay natin, simula pa nang naging anak tayo ng Panginoon through our Lord Jesus Christ, ay itong tinatawag natin na pag-asa
So, you free, ano yung blessed hope sa Tagalog? Hindi mo rin ang alam ang blessed, no? Ang hope, pag-asa yun. O pag-asa. Ang blessed, ah, basta blessed, no? Kasi sa amin, bulahan yan. Bulahan na pag-asa. Pala, iba din yan. Pinagpala, ano yun? Bless. Pinagpala. Pinagpala ng Yun. pag-asa. Blessed hope of the believer. Ito lang ang ating ano eh. Ito ang isa sa mga lamang natin sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon dahil ang kanilang pag-asa, ano yun? Mapalad na pag-asa. Mapalad. Blessed, mapalad. Ang kanilang pag-asa ay sa kanilang lakas lang, no? Sa kanilang pera, sa kanilang pangalan, yun. Pero sa atin, mayroon tayong, yun, ang research ng aking anak, mapalad na pag-asa. Mayroon tayong pag-asa na hindi makikita sa ibang lugar kung hindi sa diyan lang sa Panginoon natin. Ito yung sinasabi ng Titus, no? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior, Jesus Christ. Napili ko ang text na ito dahil sa kalagayan ng mundo natin. No? Ang pandemic kasi, sabi nila, ano yan, worldwide. Hindi lang dito sa Jensan, hindi lang dyan hanggang sa Luzon, sa Manila, sa Asayan, saan yan, sa Malabon, lalo na kung hindi sa buong mundo, pandemic ang tawag dito. Kaya ang buong mundo ay ano yun eh, parang nag-panic na rin dahil sa nangyari. Salamat naman sa Panginoon dahil binigyan niya ng talino at desire ang ating panguluhan, no? Ang ating government na makontain itong pandemic na ito. At ngayon, nandito na tayo sa tinatawag natin na new normal. Pero hindi natin maipagkakaila, hindi natin ma-deny na ang pandemic ay nagbigay sa atin ng sitwasyon na kung saan nagiging mahirap masyado ang buhay. Nagiging lalong mabigat ang kinakaharap natin ng mga kabigatan. At dito, kung wala tayo sa Panginoon, no, kagaya ng sabi ng isang tao na humingi ng tulong sa government. Kasi ang sabi ng government, kailangan natin mag-ECQ, mag-lockdown para hindi tayo mamatay sa sakit. Sabi ng isang tao, kung hindi tayo mamamatay sa sakit, mamamatay tayo sa gutom. Dahil kung i-lockdown, siyempre, ang iba sa atin walang trabaho, walang income. Yun nga ang ang isang qualification sa SAP, no? No work, no pay. At marami sa mga tao, lalo na dito sa atin, na ganyan ang kalagayan. Kung walang trabaho, sa araw na yan, wala din kita. Sabi kanta ni Freddy Aguilar, isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga dukha. Pero may mga tao na kahit 10 kahig, hindi pa nga nakatuka eh. Lalo na kung i-lockdown pa, hindi na makakahig. Nandun na sa bahay. Dito, ang tao, dahil sa kalagayan na ito, sa kahirapan na ito, there are a lot of people who lost their hope. Nawalan sila ng pag-asa. Marami na ang nag-contemplate ng mga bagay na hindi ka nais-nais dahil nawala ang kanilang pag-asa. They become depressed. At alam naman natin, ang depression, kung umatake na yan sa buhay ng isang tao, sometimes they can resolve to not so good decisions in life. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo na mga anak niya ay mayroon tayong, sabi dito, blessed hope. At ang blessed hope natin ng mga Christians na ito
ay may mga bagay na pwedeng ibigay sa atin. No? Ako dito, mayroon akong 4 na binigyan ko ng ah, ah, parang nakita ko no, na malaking tulong sa atin. No? Ang pag-asa na ito. Alam natin, kung ang tao ay mawala ng pag-asa, delikado. Dahil sabi ng isang quote na ang hope is the light at the end of the tunnel, di ba? Kasi kung ang tunnel, nandiyan ka sa loob ng tunnel at wala kang makita na liwanag, ang buhay mo ay parang wala ng kabuluhan. No? Pero kung nandiyan ka sa loob ng tunnel at makita mo pa rin may liwanag sa unahan, kahit gaano pa yan kalayo, still makakakita ka ng pag-asa. At yun, you will try your best na maabot ang liwanag na yan para na makaligtas ka sa kalagayan na hindi maganda. Yan ang isa sa mabibigay ng hope sa atin. Our blessed hope, number 1, nakita ko, helps us. In times of needs, ang blessed hope natin ang makapagbigay ng tulong sa atin. No? Basahin ko dito sa Romans. Romans chapter 5 verses 1 to 5. No? And sabi dito, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein you stand, and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Nakita kong word dito na tribulation. Minsan sa buhay natin dumarating, kagaya nito, hindi lang personal. National ang tribulation. Kaya nga sabi ng iba, baka babalik ng Panginoon sa panahong ito dahil ito na ang mga prophesied na kalagayan ng tao na magiging masaklap at papasok na ang 666 para nga isolve ang COVID-19. Kasi mahirap. Buong mundo. Lalo na sa atin personally. Lalo na sa atin na mga medyo nalalagay sa kahirapan sa buhay na kung hindi lang sa goodness ng Panginoon, wala tayong magawa. Pero dito, sabi dito, kahit sa time ng tribulation, ito ang pag-asa ng anak ng Diyos na ibinigay through the Holy Spirit ay makapagbibigay sa atin ng experience, patience, at ito ang resulta. Hope. Ang mga dinadaanan natin ng mga pagsubok sa buhay natin ngayon, ito ang magbigay tulong sa atin na maging matatag tayo, and later on, ito rin ang tutulong sa atin para na ang buhay natin in relation sa Panginoon natin. Ito maganda, no? Makikita natin dito na kung mayroong isang bagay na maibibigay ng ang blessed hope sa atin ay ang tulong para maging malakas tayo diyan sa ating Panginoon. Na kahit anong mangyari sa buhay natin, anong kahirapan, anong pagkabagabag sa buhay natin na dumating, mayroon tayong pag-asa. At yan ang nagtulong sa atin na magkaroon tayo ng sapat na lakas para harapin ang lahat ng ito. Ikalawa, hindi lamang ito nakakatulong, ang blessed hope natin ay hindi lamang nakakatulong sa atin, nagbibigay din ito sa atin ng opportunity. It gives us opportunity. Ephesians chapter 2, verse 12.
Basahin ko ang mga verses na ito at sana makita ninyo kung ano ang nasa puso ko. Alam ninyo mga kapatid, medyo nahihirapan talaga ako kasi nasanay akong masalita ng Bisaya. In fact, kung pwede lang, Bisayaon ko na lang ito tapos kayo na lang maglagay ng Google, ano yan dyan, Google Translate no? Mayroon dyan. Di ba? Pero sige lang, tindihin nyo na lang ito. Pero alam ko kahit ang siguro ang diction ko, ang tono ko, ang mga salita na binibitawan ko, parang hindi rin na masyadong perfect sa Tagalog, no? Pero alam ko na nakikita ninyo ang laman ng puso ko kung paano ko gusto i-relate sa inyo na itong blessed hope natin and the coming of our Lord Jesus Christ can help us in times of troubles, in times of tribulations. This will help our experience and our patience to become solid so that we can be strong enough to face our tribulations every day, and most especially in this time of trials. Ephesians chapter 2 verse 12, no? Ano sa to? Ephesians 2:12. No? Okay, ingon sabi dito that at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope, without God in the world. Ito ang kalagayan natin. Romans 15:4. Romans chapter 15 verse 4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Another verse. 1 Peter 3:15. 1 Peter 3:15. Basahin ko muna lahat ng ito para may bigay ko sa inyo ang nakikita kong blessing sa mga verses na ito regarding sa blessed hope natin. 1 Peter 3:15. Sabi dito, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. And in Philippians chapter 1 verse 20. Philippians 1:20. Sabi dito, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Ang blessed hope natin ay nagbibigay sa atin ng opportunity to share the gospel to others who have no hope in them. Kasi ganito yun. Kung mayroon tayong blessed hope at yung blessed hope na yan ay nagatrabaho sa buhay natin, makikita ng mga tao sa paligid natin na walang Kristo sa kanilang buhay, na naiiba tayo. Kasi hindi tayo desperado sa mundong ito. Alam naman natin yon. Everything in this world is very passing. Kahit ang sakit, kahit nga yung yung yaman at saka yung yung buhay na masagana, temporary pa rin yan. So ngayon, nagharap tayo ng mga kahindik-hindik ba yun? Na sitwasyon. At makikita ng mga tao na walang Kristo sa kanilang buhay, na tayo na mga Christians, na tayo na mga totoong anak ng Diyos, ay mayroong, bulahan na pag-asa. There are a lot of them that will ask us. No? Kaya nga sabi ni Peter, we should be ready to answer. Because there will be people who will be coming at us and asking us, bakit hindi tayo natitinag?
Bakit nagiging matatag tayo? Ay, siyempre ba? Dahil meron tayong pag-asa. At yung pag-asa na yan, ay para lamang yan sa mga anak ng Diyos. So kung ikaw ay anak ng Panginoon, dapat itong panahon na ito, ng krisis na ito, ng kahirapan na ito, ng hardships na ito, may papakita natin na yung pag-asa na yan ay nagbibigay sa atin ng lakas. At even, hindi lang lakas kung hindi, kasiyahan dahil alam natin na ang pag-asa natin na yan ay pwede nating kapitan. We have our blessed hope. At kaya nga ingon ni Paul, I am not ashamed. Alam niyo ang maganda dito sa panahon na ito, lalo na nung kasagsagan ng lockdown, maraming taong nagpapanik eh. Yung mga kapitbahay, pastor, ano na ito? Katapusan na ba ng mundo ito? Ano nang gagawin natin? Nagagalit ng Diyos sa atin. Sabi ko sa kanila, alam niyo, this is the right time for us to seek the Lord while He may be found. Kasi ito, magandang warning ito sa inyo. Kaya dapat tayo lumapit sa Panginoon. Alam niyo, sa panahon na ito, yung mga tulong galing sa local government, no, galing sa national. Alam niyo dito, kung punta ang mga tao, minsan sila ang nagsasabi, pastor, may ano doon, may bigas doon, may ano doon, mag-prepare ka pastor dahil ano. Yung iba naman, dahil hindi sila napagbigyan, pastor, ano nang gagawin natin? One time may lumapit dito, pastor, ikaw sa sunod na ikaw ang gagawin naming puro chairman para kasi ikaw may may malasakit ka sa atin. Yung mga leaders natin, wala nang pakialam sa atin dito. Naghihirap tayo. Pero alam niyo, ang isang bagay na medyo masaya doon, kasi nakikita nila na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Lalo na sa mga anak ng Diyos, lalo na sa mga church people. Alam niyo, ang isa sa pinaka maganda na opportunity na nakita ko ay yung mga Christians na nagbibigay ng support at nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kanilang mga lingkod, sa kanilang mga pastors, mga workers. Dito sa bahay namin, palaging may nagapunta na mga Christians na nagdadala ng kahit ano na lang. May dadala ng juice para pang vitamin C, may nagdadala ng mga pagkain, may bigas, may dilatas, pati mga kakanin, prutas. At doon mo makikita na ang mga Christians, kahit na nag-suffer din sila ng kanilang sariling mga needs, ay mayroon silang puso para magbigay sa kanilang mga pastors at mga church leaders nila. At isa yan sa mga oportunidad na makita ng mga tao na kahit ang Christians ay hindi man exempted, hindi tayo exempted sa sakit, hindi tayo exempted sa COVID-19. May isa kaming kasamahan dito na nurse siya. Sabi niya, instead na nagpayat siya, lalo siyang tumabay. Sabi niya, walang magawa ang COVID-19 sa katawan ko. O, tingnan mo yan. Walang magawa ang COVID-19. Walang magawa ang mga pressures na ito para sa Kristohano, sa isang Kristiyano na mayroong pag-asa. Ano yung pag-asa na yun? Bulahan ng pag-asa. Mapalad. Mapalad na pag-asa. Bigay sa atin yan ng Diyos. At yan, pwede natin magamit as opportunity to share our hope to others. Dahil tayo lang ang talagang makakapagbibigay niyan. Walang iba. Si doktor, sino yung doktor na yun na sabi niya, pwede niya i-cure ang COVID. Mayroon pang mga, dito sa kapitbahay namin, mayroon siyang lana. Sabi niya, kung bigyan lang siya pahintulot ni Presidente, kaya niyang pagaling yan. Lana galing lang sa niyog. Kaya lang sabi niya, ito, may urim-urim ito. Mayroong dasal ito. So, makapagaling ito ng, saan man matatakot yung COVID-19 na yan sa lana sa niyog. Pero, mga yun mga pamaraan ng mga tao para maisip nila saan tayo kukuha ng tulong.
Sino makakatulong? Ano ang makakatulong sa atin? Dati, nung mga 2 weeks pa lang, sabi nila yung saging ay makaka-cure daw yun ng, ng COVID. Oh. Kaya naubos ang mga saging sa palengke. Kasi sabi nila anti-COVID-19 daw yun. Magaling daw yun. Kaya lang, nang huli, sinabi nila na ang saging pala, para magiging effective, ay yung balat ang kakainin, hindi yung laman. Kita mo yan. Tao naghahanap ng paraan. Pero alam niyo tayo lang ang may sigurong paraan. At yan ay ang blessed hope natin. Diyan sa kay Jesus Christ natin. Tayo lang nakakaalam yan. Dahil si Jesus Christ ang ating pag-asa. Siya ang nagbigay sa atin yan. Lalo na, sabi ng iba, Pastor, paano na lang kung magbalik ng Diyos? Magbalik ng Ginoo, sao na lang nato eh. Naingon ako, pagbalik sa Ginoo, siyempre atubangon na to eh. Harapin natin ang Panginoon dahil dapat naka-ready tayo. Kaya lang maraming tao na hindi nila alam ang kaligtasan. Marami akong taong na-meet na kung tanungin mo kung nakasiguro sila na kung mamatay sila, sabi nila, Pastor, malaman na lang natin yan kung mamatay na tayo. Sabi ko sa kanila, paano mo nalaman na hindi mo nga alam ng buhay ka pa, lalo na kung mamatay ka na? Di ba? So habang buhay tayo dito, yung kaligtasan na yan na nagbibigay sa atin ng blessed hope ay pwede natin i-share. At ang panahon na ito ngayon, yun, may opportunity tayo dyan. Ang blessed hope natin can help us in times of tribulations. It can also give us opportunity to share the gospel. Katatlo, ito ang maitutulong ng blessed hope sa atin. It will offer peace. It offers peace to us. Magbigay ng ano yung peace, kaluwalhatian? Kalinaw yan sa Tagalog, sa Bisaya, Pastor. Sa Pilipino, sa Tagalog, tahimikan, silence man yan ang katahimikan. Pagbigay sa atin ng kaluwalhatian or basta peace na lang. Our blessed hope can give us peace. It offers peace, kapayapaan. Yun. Kahit ano pagkagulo, no? Mayroong isang picture na magandang illustration na nakita ko, yung drawing ng isang artist na mayroong falls, tapos mayroong isang sanga ng kahoy doon na maabot ng tubig galing sa taas, tapos nagagalaw-galaw ang kahoy. Pero sa sanga ng kahoy na yun ang gumagalaw dahil natatamaan ng tubig. Mayroong makita mo na mayroong isang maliit na pugad ng ibon doon. At nandun ang ibon sa loob ng pugad, sa kasama ang kanyang itlog, na habang hinahampas ng tubig galing sa falls, sa talon, yung sanga ng kahoy, ang ibon walang pakialam. Masarap ang tulog niya doon. Alam niyo kita yung mga Christians, yun din. Kung ang ating pag-asa ay nandyan sa ating Panginoon, magiging payapa tayo. Kahit meron pa tayong hinaharap na kahirapan kagaya nito, kabigatan kagaya nito, magiging payapa tayo. Romans chapter 8 verse 24, no? Ano sabi dito sa Bible? Romans 8:24. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? Okay. Ecclesiastes 9:4. Ecclesiastes chapter 9 verse 4. For to him that is joined to all the living there is hope. For a living dog is better than a dead lion. Last pang verse, no? Romans 15:13. Now, the God of hope fill you with all joy and peace in believing,
that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Joy and peace. Sabi kanina ni Solomon sa Ecclesiastes, habang buhay, may pag-asa. Better a living dog than a dead lion. Di ba? Ang aso sa Bible is one of the dirtiest animals. Hindi yun na-appreciate. Tayo lang man mga tao naka-appreciate ng aso. Yung maganda naman talaga ng aso. Lalo na yung mga chihuahua at mga ano yun, mga balahiboon, mga maraming ano, mga aso na magaganda. No? Mayroon ding mga pangit na aso, no? Mga kakatakot, lalo na ang asong ulo. Pero sabi ng Bible dito, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa patay na leon. Ano mo yung magawa ng patay na leon? Kahit gaano pa yan katapang. Ako nakakita ako ng leon dati doon sa Malabunso. Dinala kami dyan nung nag-conference tayo. Last time. Grabe palang leon. Ang laki ng katawan. At saka kung maghuni siya, parang nakakatakot talaga. Sabi dati, ang buses daw ng leon sa tahimik na gabi, abot ng 1 kilometro eh. Maririnig mo pa ang buses ng leon. Pero kung patay ang leon, anong magagawa niya sa buhay na aso? Kahit ang aso, marami pa yung kaliskis, arikis. Pero buhay, mas mabuti. Tayo din, mga anak ng Panginoon. Habang buhay tayo, andito ang Panginoon. Siya ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. At yung pag-asa na yan ay makapagbigay sa atin ng kapayapaan sa panahon kagaya nito ngayon. Kaya nga makita natin ang mga Christians, kung talagang naniniwala sila na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, walang rason na magiging tayo. So, siyempre, may mga times, dahil sa tawhanon, itong tawhanan, nasa sa ating yung dahil tao lang tayo sa ating feelings being humans, siyempre may mga anxieties din minsan. Pero kapag naisip natin na ang Diyos ay nasa likod natin, ay siyempre. Kaya nga, one time, tinanong ako sa Bible School, mayroon bang Christians na nag-suicide? Pero siguro, kung talagang Christian siya na faithful siya, bakit ka mag-suicide? No. Siguro kung sakit na talaga yan, siyempre ang depression, hindi man yan pa-Christian eh. Kung dumapo yan sa tao, kahit Christian siya, so kung depressed na ang isang tao, mayroon ng depression, siyempre, iba na yung takbo ng utak. Pero kung ang utak natin ay dyan pa sa lugar niya, na hindi yan nagluwag ang tornilyo ng mga natin, walang rason na mag-worry tayo. Magiging payapa ang buhay natin dahil ang pag-asa natin nandiyan sa Diyos. Wala sa atin. Sino man tayo. Ako, malaking tiwala ko dito kay Pastor Jeffrey na tutulong ito sa akin kahit Sabi ng iba, sa salo ng bala. Pero sa salo ng bala, parang hindi ako naniwala dyan. Alam ko naman na kung may bala na pupunta sa akin, ako sa salo. Pero walang magawa si Pastor Jeffrey kung na yon. Medyo mahirap na. Ang Diyos lang, minsan ganyan na lang. Ang magawa natin. Magtiwala tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon natin ay pwede natin pagkatiwalaan. At kung ang Diyos ang magbigay sa atin ng pag-asa na yan, it will give us peace. Kapayapaan. Lastly, dito nakita ko rin sa Bible, maraming nagpapakita ng example sa blessed hope na ito. Ang number 1 na naisip ko is Abraham. Sabi dito sa Romans chapter 4, verse 18. Romans 4:18. Dalawang verse na lang siguro, tatlong verse. Sabi kanina ni Pastor Johnny, mga 1 hour eh. So, kaya pa ito. Romans 4:18. Sabi dito, who against hope believed in hope,
that he might become the father of many nations according to that which was spoken, so shall thy seed be. Ito nakita ko kay Abraham, no? We know that Abraham is our father of faith. At napatunayan niya. Ang isang instance sa buhay ni Abraham ay itong pag-anak niya sa kay Isaac. No? Siyempre, wala na eh. Sabi ni Eddie Garcia, hindi na tumatayo si Manoy. Siyempre, dahil sa katandaan. Parang hindi na kaya ni Abraham sa kanyang physical na katawan na gumawa pa ng mga gawain na makapagbigay sa kanila ng anak. During that time, at 100 years old. Si Sarah that time, ano na siya? Dito sa Bisaya, mayroong term yan ang mga lalaki. Kasi sa babae, menopause yan eh. Menopause. Dito sa Bisaya, ang mga lalaki, mikupus. Kasi mahina na. Hindi na wala ng lakas, no? So, si Sarah, kaya tumatawa si Sarah nang narinig niya sabi ng mga bisita ni Abraham, magkakaanak si Sarah. Sabi nga Sarah, ay, magkakaanak, matanda na tayo dyan. Hindi, sobra pa tayo sa senior citizen. Kung during the time siguro, ang pensyon ni Sarah, doble na yon kasi matanda na siya eh. Tawa na siya. Sabi ng bisita ni Abraham, bakit tumawa si Sarah? Sabi ni Sarah, hindi ako tumatawa eh. Siyempre, akala ni Sarah, hindi siya nakikita eh. Wala siyang face mask, paano hindi siya makita? Tayo, kung may face mask, kaya nagatawa tayo, hindi tayo makikita. Pero si Sarah, kitang-kita ng ni bisita ni Abraham eh. Kaya sabi ng bisita ni Abraham, mga angel ba yung sabi nila, Panginoon yun. Sinaway siya. Hindi, huwag mo sabihin na hindi ka tumawa. Tumawa ka. Bakit si Sarah tumawa? Dahil wala nang pag-asa. Pero dito, sabi ni Abraham dito, hoping against hope. Itong very good example. Wala nang pag-asa, pero si Abraham, nag-asa pa rin. Tayong mga Christians, ganito ang blessed hope natin. Kahit siguro sa paningin ng iba, sa paningin ng ibang mga tao, wala na. Sa atin, alam natin, mayroon pa eh. Kasi, bakit? Dahil kasi, yung nasa likod natin ay ang pinakakapangyarihan sa lahat. The omnipotent God is behind us. That's why there is nothing as, sabi natin, hopeless situation para sa Christians. For as long as God is there, nothing is impossible. Pwedeng mangyari ang gusto ng Panginoon. Kaya nga dito sa COVID-19 na ito, ang liit-liit ng COVID-19, maliit pa yan kaysa bulati sa tiyan natin, hindi yan makikita. Ang liit nun, matakot ka doon. Pero siyempre, sabi ng iba, matakot ka, hindi ka matakot sa makikita mo. Ang katakutan mo yung hindi mo nakita. Siyempre, natural lang yun. Kasi multo, hindi mo makikita. Sabi ng iba, yung mga baliti daw, mayroong tao dyan na hindi makikita. Tapos iba lang yung makikita. May white lady at may... Sabi ko dati nung young people, kailan kaya akong makakita ng white lady, no? Para at least... Yung kasamahan ko rin na young people sa Guimaras dati na nagpastor na rin ngayon, sabi niya, si Satanas kung pakita na sa akin, ano kaya sabayan ko yan ng boxing. Kasi martial artist din siya. Hindi na makita. Kaya nga COVID, natakot yung mga tao kasi hindi ma-detect eh. Hanggang ngayon, sabi nating presidente, kung walang testing, rapid testing, at saka walang vaccine, siyempre, paano mo bigyan ng lunas kung hindi mo alam na mayroon siyang sakit? Hindi makikita. Pero sa atin ng mga Christians, ang pinakamaganda na hindi natin nakikita ay ang ating Panginoon. Siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa. At dito pinatunayan niya ni Abraham
na kahit wala ng pag-asa, mayroon pa rin pala sa kamay ng Panginoon. And then Isaac was born. And then Isaac fathered the twins, Esau and Jacob. And then Jacob, he fathered the 12 tribes, and then the 12 tribes become a great nation. Yun. Kita mo yun? Kaya nga si Abraham, appreciate natin. Hindi naman perfect ang kanyang buhay, but he is one of the best example sa pag-asa na yan na binibigay ng Panginoon. Nasa Panginoon na natin makikita. Mayroon pang ibang verse dyan. Si Job, no? Job 19. Last verse na ito, mga kapatid. And after this, magbigay kami ng awit ng aking small but terrible na anak. No? At pagkatapos niyan, mag-close tayo kasama ni Pastor Jeffrey, no? Sa meditation natin. Job chapter 19, verses 25 and 26. Sabi dito, "For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God." That is our blessed hope. Siyempre, ang isang blessed hope natin is the glorious appearing of our great God. Pero kahit hindi pa dumating ang Panginoon sa time ng ating pagkamatay, kunin man tayo ng Diyos habang dito pa tayo at hindi pa siya dumating, mayroon tayong blessed hope. Yan ang sinabi ni Job. Kung sa pag-antos lang, antos ba yun? Sa pag-tiis lang, sa problema lang, sa kabigatan lang sa buhay, si Job number 1 na yan. Pero anong sabi niya? Kahit kainin man ng lago, ng worms, ng bulati, ang katawan kong ito, I know I will see God in the flesh. I will see Jesus Christ face to face. And that is the most blessed hope that we have. Si Abraham at si Job, yung mga best example yan ang sinasabi nating pag-asa sa buhay. Kaya nga si Job, when he was tested, marangya ng kanyang buhay. Pero dahil pinatunayan niya ang kanyang pag-asa, ang kanyang pagtuo, ang kanyang pananampalataya ay hindi sa mga material na bagay at hindi sa mga temporaryong mga karangyaan dito sa mundo. He keep trusting on the Lord. Kaya sa latter end ng life ni Job, dinubli ng Panginoon ang kanyang blessings. Pero along the way, chapter 19, sa medyo masakit na ang kanyang hinaharap, medyo, siyempre, marami na Bagay na wala, mga kayamanan na wala, mga anak niya na wala, asawa niya, pati na yung mga kaibigan niya na mga tinawag niyang miserable comforters, nandun na. Kaya si Job, grabe ng sakit, ang bigat na nararamdaman. Yet, dito niya sinabi, na kahit mamatay ako sa hirap, kahit kainin pa ng bulate ang aking katawan, pero I know, makikita ko ang Panginoon. Yan ang magandang pag-asa, mga kapatid. Ang blessed hope natin ay nakakatulong sa atin. Nagbibigay sa atin ng opportunity para i-share si Jesus Christ. Nagbibigay din ito ng kapayapaan sa buhay natin. Dahil nakikita natin ang mga ehemplo na ibinigay ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Our blessed hope as Christians helps us, gives us opportunity, give us peace, and showed us an example. H-O-P-E. Hope. And that is the blessed hope of the believer in Christ. As we wait for the second coming of the Lord Jesus Christ, sana ang buhay natin dito sa mundo, kahit mayroon pang COVID-19, darating man ang COVID-20 o COVID-21, o ano pa yung mga COVID na yan na darating. Kahit dumating man ang dragon sa Dragon Ball, kahit na dumating man si Goku at saka si Cell, sino pa yon? Si Arnold Schwarzenegger at saka si Rambo. Mayroon tayong pag-asa. Hindi tayo dapat matakot dahil ang Diyos
ay kasama natin. Siya ang nagbibigay sa atin ng tinatawag natin sa Bible, blessed hope. Yan ang nilulook up natin. Ang blessed hope natin ang pagdating ni Jesus Christ. Habang hindi pa siya nagdating, mayroon tayong blessed hope dito sa lupa. Kapatid, sana kung yung pag-deliver ko nito ay hindi man masyadong naintindihan ninyo. Ang Tagalog ko baka baliko-baliko. Pero sana nakita ninyo to the passages of the scriptures na ang blessed hope natin ay siya lamang ang pwede nating kapitan habang humaharap tayo sa mga pagsubok sa mundong ito. Sana nakapagbigay ito ng encouragement sa inyo. Kami dito sa Jensan, kami nila Pastor Joffrey, nila Pastor Titus, nila Pastor Dominic, mga kasamahan namin dito, sila Pastor Mayunggi, yun din ang ginagawa namin. Hindi madali ang buhay. Medyo kahirapan din. Pero masaya kami. Binibigyan kami ng Panginoon ng pag-asa at ang pag-asa na yan ay galing sa relasyon natin sa ating Panginoon na hopefully darating siya sa panahon na kung saan tayo ay nakahanda. Tayo ay masaya at tayo ay patuloy na nananampalataya sa Kanya at gumagawa ng Kanyang gawain habang tayo ay naghihintay sa Kanyang pagdating. Sana mga kapatid, magkita-kita tayo. Hindi lang sa langit, kung hindi dito, at we can encourage each other face to face. But still, itong opportunity na ito, sana nakapagbigay ng blessing sa inyo na ang mga alagad ng Panginoon dito sa medyo malayong lugar na, medyo sa dulo na, sa kabilang dulo na ng Pilipinas, ay nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng gawain ng Diyos. Dahil ang ating inaalagad, ating inaserve na Panginoon is the God of hope. And we praise the Lord for that. Thank you so much for your prayers. Before we end, before Pastor Joffrey closes this live message, magbigay kami ng awit, no? Ng aking maliit pero maganda, talented, at very loving and faithful daughter. Si Lovely Grace. Awitin namin ang magandang awit na ito, ang tanging alay ko. Ibibigay namin sa inyo as a message tonight. Kanay? Kanay? Ikaw na lang. Kasi magaling ka dyan. Magtama ba ilang tuno? Hindi makatuno ang maliit na ang anak ng gitara. Kaya ang nanay na lang ang tugtugin ko. Siguro sa sunod kung mabigyan pa ng ng pagkakataon, yung nanay at anak pwede na rin yun. Ako lang. Sige. Yung anak na lang daw. Kasi yung anak kanina, na-practice namin. Nanay na gitara, hindi ito sumali kanina. Okay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa,
makayanang may pagkaloob, mamahaling hiyas o gintong sinuko. Ang tanging dalangin na Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko naway gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako'y iyong bigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di ko makaya nang may pagkaloob, mamahaling hiyas at gintong sinuko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin, ang tanging alay ko naway gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kagalakang lubog. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di ko makaya nang may pagkaloob, mamahaling hiyas at gintong sinuko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin, ang tanging alay ko naway gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Maraming salamat po. I will request Pastor Yufri to close our live streaming with a prayer. Pray tayo sa ating pagwakas. Amang banal, maraming salamat po sa oras na ito. Maraming salamat po sa iyong alagad na ginamit sa pagwali sa iyong salita sa oras na ito. Salamat nawa ang imong kalooban, ang iyong kapangyarihan at ang iyong kadakilaan ang bibigyan namin kapurihan, Panginoon. Kasi kung sa amin lang, Panginoon, wala kaming pag-asa sa mundong ito. You are the hope of our nation, the Lord Jesus Christ. Kaya, Panginoon, speak to the heart of the people today, especially, O Lord, sa pandemic o sa COVID-19, Lord. Ang tao ay naguluhan sa ilang isip, Panginoon, kung saan sila lalapit. Apang o Diyos, maraming salamat na may panahon kami. It's about time, O Lord, nga malapit kami sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, pagpatuloy nyo, gamitin kami, Panginoon, sa iyong gawain. Kayo po ang bibigyan namin ng kapurihan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus.
Amen. 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 Once again, we thank you. Salamat sa kinig, salamat sa panonood. At sana naging blessing ito para sa inyo. It is a very new experience for us. And sabi nga, nangangapa pa kami. Pero ang puso namin ay puno ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan kami ng kagaya nitong panahon. We are very grateful kay Pastor Ruel na gumawa ng mga pamaraan kagaya nito na makapag connect tayo sa isa't isa. Thank you kay Pastor Johnny as well na nagbigay ng instructions kung paano namin gawin ito. Salamat na actually hanggang ngayon hindi ko pa alam kung nakikita ko ninyo dyan. Pinatuloy ko na lang ito kasi sa screen dito nakikita kong sarili ko. So salamat din sa mga nanonood, no? Kahit dito sa Mindanao nanonood din kami dito at kayo din diyan nanonood din. Salamat sa kay Pastor Pio na pinakatatay natin, pinaka-leader natin sa gawaing ito ng Higher Ground. Kahit paminsan-minsan lang nakikita ang mga gandang lalaki ng ating president and founder, si Pastor Pio. Pero salamat dahil hanggang ngayon, sa ilang taon na naging kasamahan, nag-fellowship, hanggang ngayon, nandito pa rin sa awa, sa kabutihan, at sa grasya ng Panginoon ay nagpapatuloy tayo sa gawain. We also assure you sa prayers namin dito. Kahit hindi niyo kami palaging nakikita or naririnig, pero alam namin na ang Panginoon ay nakikinig sa ating lahat sa mga prayers natin for each other. And we are so grateful sa mga kapatid, sa mga kasama ng mga alagad ng Diyos na nag-pray din para sa amin dito sa Mindanao, lalong-lalo na sa mga kasamahan natin na may mga hinaharap din na medyo mabigat sa buhay. No? Salamat sa inyong partnership through your prayers and for encouraging us through the means of this Facebook. And sana ang Panginoon ay patuloy na mag-bless sa bawat isa sa atin. Once again, we thank you so much and may God bless us all. And sana patuloy tayo na gumawa ng mga katulad nito dahil maganda pala sa pakiramdam, masaya. Kahit nagkabulol-bulol pa minsan, pero salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya sa atin at napakabuti rin ninyo na mga leaders namin sa amin na mga maliliit na bahagi ng gawain natin para sa Panginoon dito sa Higher Ground. Sana minsan makabisita rin kayo dito at makikita ninyo ang aming gawain at kung pagkaloob ng Diyos, maka-attend din kami sa mga activities dyan sa headquarters natin kahit medyo kinakapos din minsan. Si Pastor Joffrey, mayroon siyang motorsiklo na gusto niyang ibiyahe papunta ng Malabon. So sana bigyan kami ng lakas na makarating dyan, land trip lang. Okay. So once again, thank you so much and God bless you. And may the Lord be glorified, His word magnified, and His children edified by this meeting that we have through this media. Thank you. And live video. Okay.